Dito man sa Pilipinas o sa mismong The Hague, hiling ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing o EJK ng Duterte drug war na malitis si Duterte pagkatapos ng confirmation of charges hearing. May mga taga-suporta naman ng dating Pangulo na nagtipon sa labas ng ICC sa The Hague. Narito ang aking report. Sa labas ng International Criminal Court, sumabay sa confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte ang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta. Today, masarap ang feeling ko pagising ko at I know may good result kay tatay. Sana maging patas lang sila. Wala sanang dayaan. Para kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo na nasa The Hague, malaking bagay raw sa dating Pangulo kung makikita niya ang suporta ng kanyang mga kababayan. Muling iginiit ni Panelo na dapat questionin ng defense team ang jurisdiction ng ICC. Ang gusto kong marinig sa defense, kulitin nila ang hukuman, questionin nila ang jurisdiction ng hukumang ito. Kasi hanggang ngayon hindi nila nare-resolve yun, dapat yung jurisdiction muna. Sa panayam kagabi, dismayado ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing. Gayong hindi pa nare-resolba ang apela nila sa jurisdiction ng ICC. We're in the absurd situation where we're going to have a confirmation proceedings and then maybe a month later we're going to get a judgment on jurisdiction. We don't know which way it's going to go. As I told you, I'm firmly convinced that our arguments are the correct arguments. Nasa The Hague din ang mga nananawagan na panagutin si Duterte. Duterte is very lucky dahil dinadanas niya po yung due process na pinagkait niya sa mga mahal namin sa buhay. Ngayon po, nakikita na namin na there's hope and light dito sa ICC. We feel heard and seen dito sa International Criminal Court. Ayon sa abogado ng drug war victims na si Attorney Nery Colmenares, malakas umano ang ebidensya laban kay Duterte at maayos na nailahad ng prosekusyon ng mga binibintang kay Duterte. Hiling niya marinig ang panig ng mga biktima. Tulad ng mga kinikim-kim ng umano'y extrajudicial killings o EJK victims na dumalo sa watch party sa UP Diliman. Sa Maynila, nakaputi at sama-sama ang mga kaanak ng mga umano'y biktima ng EJK sa Duterte drug war sa panonood ng nagaganap sa The Hague. Isang abogado nagpapaliwanag sa kanila sa mga napag-usapan sa pagdinig. Masakit po yung ginawa sa amin ni Pangulong Duterte dahil binoto po namin siya. Dapat lang siyang makulong para pagdusa niya para makaganti naman kami sa kanya. Si Duterte, ang taong wala nang kinatatakutan, anak, sa dami ng pinapatay niya, talagang magbabayad siya. Yun lang ang alam ko, na may Diyos talaga.